Naglabas na po ng pahayag si Senadora Laila De Lima sa mga pahayag kanina ng kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Narito po ang statement ng Senadora. I did not watch the entirety of my public hanging. It's a spectacle that diverts us from more important national issues, and I don't believe I am one. But soon I will face my detractors. The glaring inconsistencies of statements from all witnesses in the House inquiry to this Bilibid prison drug trade conspiracy speak for itself. I refuse to indulge my accusers by addressing their web of lies and desperate attempts to implicate me as a corrupt public servant. As a woman, it breaks my heart that my private life and personal relationship have become subject of the public and Congress ridicule. No woman, whoever or whatever she may be, whether a sitting senator or a humble secretary, deserves to be betrayed, to be treated with so much disrespect and without dignity before the public eye by any man she is with or had a relationship with. It is a shame that those I trusted fell into the trap of power, deceit, fear, and intimidation, that they found it necessary to lie and twist truths to save themselves. Hindi raw pinanood ni Senator Laila De Lima ang kabuuan ng pagdinig ng Kamara na tinawag niyang animoy pagbitay sa kanya. Isa raw itong palabas para malihis ang atensyon sa mga mas importanteng isyu ng bayan. Pero haharapin daw ng senadora sa nalalapit na panahon ang mga naninira di mano sa kanya. Ipinunto rin ng senadora ang anyay mga hindi pagkakatugma sa salaysay na mga testigo sa pagdinig ng Kongreso tungkol sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Pero hindi na raw niya papatulan ang mga kasinungalingan at desperado di manong tangka para idawit siya sa katiwalian. Bilang isang babae, nasasaktan daw ang senadora na pinagkakatuwaan ang kanyang pribadong buhay at personal na relasyon. Walang babae raw ang nararapat na tratuhin ng walang respeto at dignidad sa mata ng publiko ng sino mang lalaking nakarelasyon niya. Kahiya-hiya raw na ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay nabitag ng kapangyarihan, pandoloko at pananakot na nagtulak sa kanilang magsinungaling di mano para isalba ang kanilang mga sarili. Humarap na sa pagdinig ng House Committee on Justice ang dating driver at close-in security ni Senator Laila De Lima na si Ronnie Dayan. Dito niya isiniwalat ang dahilan ng kanyang hindi pagdalo sa mga nagdaang pagdinig. Ito ang balita ni Grace Casin. Kung si Ronnie Dayan ang nasunod, gustong-gusto niyang dumalo sa pagdinig ng House Committee on Justice noong una pa lamang upang linisin ang pangalan niya. Ilang beses siyang nagpadala ng mensahe sa dating boss na si Senator Laila De Lima upang humingi ng opinyon matapos matanggap ng kanyang kaanak ang supina para sa kanya, ngunit hindi ito sumagot. Bunsod nito, inutusan niya ang kanyang anak na si Hana May na muling kontakin ng senador. Sa palitan ng mensahe na ipinakita ni Hana May sa komite, pinayuhan ng senadora ang dating driver bodyguard na magtago na lamang muna sa pangambang pagpipiestahan lamang sila sa pagdinig. Sinisiri ng senador kina House Speaker Pantaleon Alvarez at Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaungkat ng kanilang relasyon. Sabi ko po, hindi naman po ba siya huhulihin kapag hindi siya pumunta? Hindi po ba siya huhulihin kasi hindi siya pumunta? Pag hindi po siya pumunta. May sagot ba? Meron po. Wala yan kasi ano sagot niya? Di ba nagtatago naman siya? Yun po yung sagot niya, Your Honor. Hindi ba nagtatago naman siya, sabi niya? Opo, Your Honor. Sa affidavit ni Ronnie Dayan, idinitali nito ang naging relasyon kay Senator De Lima na tumagal ng 7 taon. Kinumpirma rin ni Dayan na nagbigay ng malaking halaga ang senadora para sa pagpapatayo ng kanilang bahay sa Pangasinan. Ang totoo ay noong 2007 humingi ako kay ma'am ng 120,000 pambili ng lupa. Nasa 800,000 ang nanggaling sa ipon ko at yung 2 million galing kay ma'am.
Ngunit nang magkaproblema na ang kanilang relasyon, pinilit umano siya nitong mag-resign sa trabaho. Bago matapos ang 2014, nagkalabuan na umano sila ni Senator De Lima hanggang sa pinilit siyang papirmahin sa isang resignation letter. Sabi ko kay ma'am, pinagre-resign muna ako na parang nagpapalipas lang ako ng sama ng loob sa Pangasinan. Para wala namang nangang talagang gulo, ayaw ko ng gulo, sabi ko. Pinirmahan ko yung resignation letter mga katapusan ng February 2015. Kung baga, pinwirsan niya akong mag-resign. Samantala, pinagbigyan naman ng komite ang hiling nitong legislative immunity upang hindi magamit laban sa kanya ang lahat ng kanyang mga testimonya. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kesyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Kaya simula noong January, bihira na akong pumasok sa DOJ, bihira na akong sumama sa kanya. At nag-stay ako sa Pangasinan, tapos nag-text siya, pumunta ka sa Maynila, may pipirmahan ka. Kasi hindi ka pumapasok, sumusweldo ka. Sabi niya. Sabi ko, isang beses lang ako sumweldo nitong January nung 15 lang. Nung 30 hindi na ako sumweldo. Wala nang pumasok sa ATM ko. Kasi sa ATM ang swelduhan namin. Tapos nung pumunta na ako, resignation na. Sabi ko kay ma'am, pinagre-resign muna ako na parang nagpapalipas lang ako ng sama ng loob sa Pangasinan. Nakakahiya kasi, sabi niya. At saka tama na rin ito para iwas gulo. Okay, para wala namang talagang gulo, ayaw ko ng gulo, sabi ko. Pinirmahan ko yung resignation letter mga katapusan ng February 2015. Kung baga, pinwirsan niya akong mag-resign. Meron po kaming relasyon ni dating Secretary Laila De Lima na tumagal ng 7 taon. Nagsimula po ito noong ako ay nagtatrabaho sa kanya bilang driver bodyguard sa kanyang law firm noong 2007. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kesyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Kaya simula noong January, bihira na akong pumasok sa DOJ, bihira na akong sumama sa kanya. At nag-stay ako sa Pangasinan, tapos nag-text siya, pumunta ka sa Maynila, may pipirmahan ka. Kasi hindi ka pumapasok, sumusweldo ka. Sabi niya. Sabi ko, isang beses lang ako sumweldo nitong January nung 15 lang. Nung 30 hindi na ako sumweldo. Wala nang pumasok sa ATM ko. Kasi sa ATM ang swelduhan namin. Tapos nung pumunta na ako
pumunta na ako, resignation na. Sabi ko kay ma'am, pinagre-resign muna ako na parang nagpapalipas lang ako ng sama ng loob sa Pangasinan. Nakakahiya kasi, sabi niya. At saka tama na rin ito para iwas gulo. Okay, para wala namang talagang gulo, ayaw ko ng gulo, sabi ko. Pinirmahan ko yung resignation letter, mga katapusan ng February 2015. Kung baga, pinwirsan niya akong mag-resign. Si Jonel Sanchez po, nakilala ko dahil close-in security din siya ni ma'am. Hindi ko po kilala si Rodolfo Magleo, si Alberto Asinas Durano, si Jovencio Ablen, at si Renante Diaz. Si Herbert kilala ko lang po sa pangalan, pero hindi ko pa nakilala sa personal, nakikita sa personal. Tungkol naman po sa bahay sa Pangasinan, na regalo daw ni ma'am, ang totoo ay noong 2007, humingi ako kay ma'am ng 120,000 pambili ng lupa sa pagtayo ng bahay nasa 800,000 ang nanggaling sa ipon ko at yung 2 million galing kay ma'am. Si Kerwin Espinosa, hindi ko nga alam na drug lord nung nag-aabutan kami. Ang alam ko doon, engineer siya. Kaya sabi ko, ito siguro yung engineer na sinasabi ni ma'am. Pero ang sabi ni ma'am, may nagbibigay pa nga ng Starex sa kanya, isang engineer daw. Sabi ko sa kanya, bago na naman yung sasakyan ninyo. Ito na lang, last na ito, no? Bago na naman yung sasakyan ninyo, mama. Ang sagot niya, oo, bigay ng supporters ko. Tapos may bago siyang Fortuner na puti. Nung tinanong ko, sabi niya, ay, bigay ni engineer yan para kay Senador De Lima. Wala pong nagbibigay ng proteksyon sa akin, wala din pong nagtago sa akin, at wala rin pong nagkup-kup sa akin. Basta yung lupa na pinagtayuan ng bahay kubo ko doon ay pag-aari ng tiyuhin ng asawa ng pamangkin ko. Ang naging habulan po namin ng mga pulis ay umabot na ng higit kumulang 15 kilometro. Umabot po ako hanggang bukid kung saan namagana po ang aking mga paa dahil sa arthritis at napaupo na lang po ako. Nagpahuli na talaga ako. Kilala si Attorney Laila De Lima noong nag-apply ako bilang driver security ni ma'am sa law office nila sa Panay Avenue, Quezon City noong taong 2007. Totoo pong nagkaroon kami ng relasyon ni ma'am at nagsimula po ito noong 2007, mga 2 to 3 months po pa lang ako sa law firm niya. Alam po ng pangalawang anak ni ma'am ang aming relasyon. Alam din po ni ma'am na may asawa po ako ng mga panahong iyon. Kasal na po ako since 1991. Noon ako ay nag-apply bilang driver security ni ma'am sa kanyang law firm. Kaya't doon siya ay lumipat sa Commission on Human Rights. Noong 2008 ay kasama din ako bilang close-in security. Nangungupahan po ako sa BF Road sa may barangay Holy Spirit, Commonwealth. Noong panahong iyon, samantalang si ma'am ay
sa Timog pa nakatira. Nung nasa Commonwealth po ako, nagpupunta-punta na rin siya sa tinitirahan ko, pero madalang lang, tuwing Sunday lang po. Sa Department of Justice, ako rin po ang naging close in security ni Secretary de Lima mula taong 2010. Noong nagsimula na si Senadora de Lima sa DOJ at lumipat na rin na siya ng tirahan sa Parañaque, ay nagsimula na po kaming magsama. Meron po akong natanggap na pera mula kay Kerwin Espinosa para kay Secretary de Lima, mga 5 times po. Ang perang ibinibigay inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit. Hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. Siya mismo ang nag-aabot sa akin. Kinukuha ko, inilalagay ko sa harap ng upuan ng sasakyan. Hindi ko po alam kung magkano yung laman nung binibigay sa akin na paper bag, kasi hindi ko lang po sinilip, sinalat ko lang.